lubhang kay ganda ng kaganapan sa umagang ito. Ang inyong mga salawikain at mga pagbiwika ay nagdudulot ng kaaliwan sa aking kalooban. Okay po ba mga minamahal? Salamat sa Panginoon at manalangin tayo sa muli. Kita-kita tayo. Ama, salamat po sa mga dumalo sa umagang ito. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Narinig namin ang inyong mga salita na ikaw ay mapagpatawad, mapagpala, banal, at talagang ipinakita mo na ang panalangin ay makapangyarihan sa nag-i-intercede sa mga taong nagkakasala. Pinakita mo sa amin ang pagsamo sa paghingi sa in behalf of. Kaya tulungan niyo kami na maging mabuhay ng ganito, na talagang makita na katulad ni Moses, katulad nila Caleb, nila Joshua, na hindi ka nagbabago sa iyong mga pangako. Salamat po sa aming mga awitin. It is appropriately, accordingly sa iyong mensahe sa umagang ito ay swak po. Kaya pagpalain mo ang bawat isa sa amin, makita nga namin ang inyong mga pangako, makita namin ang inyong sinasabi sa amin patuloy na ikaw ay Diyos na mapagpatawad mo, mapagmahal. Sa mga dumalaw sa umagang ito ay ibuhos niyo ang inyong Santong Espiritu sa kanila at sa aming lahat. Nawa ay matuto kami, Panginoon, sa umagang ito. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. When you read the book of the Bible, pakinggan po natin mabuti. Katulad ng book of Acts at book of Numbers, meron po yung mga tinatawag na shadow. Basta ano yung shadow? Pag nagbasa ka ng book of Numbers, ay may kalarawan sa book of Acts yan. May mga journey. Merong, ano tawag dito, masarap magbasa ng book of Acts at book of Numbers ng sabay. Kasi makikita niyo sa lumang tipan na ang Diyos pala ay nagbibigay ng paglalakbay sa buhay ng tao tungo sa kapahingahan. Ganon din ang paglalakbay sa book of Acts na ang churches ay ginagamit ng Panginoon so that we can find rest in our Lord Jesus Christ. Larawan yun. Kaya hindi ho pwedeng aksidente na may larawang may kahintulan na katulad sa book of Acts at book of bilang na may paglalakbay ang mga tao. Kaya napakalaking bagay po yung ating pinag-uusapan. Amen po ba doon? Doon pa lang may matututuhan tayo sa aking pinabanggit. Magre-review lang ako ng konti sa nangyari doon sa Amerika. At pwede natin isalarawan ito na may kaunti tayong mapupulot. Hindi po yun aksidente. Hindi po yun posporo lang sa isang lugar na may konting lugar. Sanay sila sa wildfire. Pero hindi ganun kalawak. Sanay yung Amerikano dyan, lalo na sa Canada, Australia, LA. Kasi gilid ng dagat. Kaya lang yung time na ito talagang walang tubig sa reservoir. Halos walang tubig na makuha yung mga firefighter natin doon. Talagang pinahintulot na ng Diyos yun. At ngayon, nakikita ko, ako, nakasubaybay ako eh. Hindi ako nawawala sa pagsubaybay. Marami nang tumatawag sa Diyos. Purihin ng Diyos. Si Mel Gibson nga eh, balak gumawa ng isang maka-Diyos na pelikula dito. Sabi niya, aalis tayong wala naman, dumating tayong wala naman. Kaya tinatanggap niya na naubos ang lahat. Kahit personal na bagay, valuable things in life. Kasi alam naman niyang nagpunta siya sa lupang wala at aalis din siyang wala. Pinakita na yon. Pwede palang mangyari sa buhay natin na buhay pa tayo, nawawala na ang paligid natin. Yun ang pinapakita niya, sabi ni Mel Gibson, which is looking forward to do the resurrection of Christ. Sana magkatotoo. Passion of Christ, resurrection of Christ. Sana maging pelikula na, ay sabi niya, ay talagang wala tayong madadala at sa Diyos lang. Sabi niya, now I give my reverence to the Almighty God. Binanggit pa niya yung Lord Jesus Christ. Kaya salamat sa Diyos may mga ganito na sa US. Pero bago yun, meron silang comfort zone. Yung comfort zone po, delikado talaga sa buhay ng tao. Alam mo, pagka nasa Palisade ka, ay dream niya ng maraming makakuha ng
real estate na makatira doon. Kumbaga, siguro dito sa gawin natin Laguna, siguro yan yung mga, ang tawag dito, Las Villas. Pagka nasa Makati ka, ano ba mga magaganda lugar niya? Las Marinas. Doon ako nakatira nung araw. Joke lang. Siguro nung araw, Corinthian, ganun. Pagka nasa gawing Robinson, hindi ko alam, area na yun, ang tawag doon. Oo, Ortigas. Parang gano'n. Yung Palisade, sabi nga nung mga pinanonood ko, dream namin makapunta dito, tapos mauubos lang. Mawawala lang, sabi na lang. Kaya kwento ko ng konti. Ngayon, from comfort zone, dumating yung calamity, dumating yung catastrophe. Yun yung mga sequences, then dumating yung confusion, dumating yung panic. Pagdating ng panic, dumating yung tinatawag na shock, kasi kailangan i-evacuate yung 180,000 na tao. Imagine mo, you are living in a comfort zone, tinayo mo ng years yung bahay mo, wala pang isang oras yung bahay mo, pag dinilaan ng apoy ay nasusunog at naubos. Kaya dumating yung comfort zone, catastrophe, calamity, confused, then dumating na yung desperation. Ngayon, yung recently pinanonood ko, frustration. Frustration kasi gusto nilang bumalik. Gusto namin bumalik kasi nagkaroon nga yung mga pulisya na parang na bawal pumunta kasi baka may looting. Isipin mo, pag nanakawin yung mga gamit. Ano pa, nanakawin ito, puro abo nga. Pero matitigas ang ulo ng marami Amerikano, frustrated, galit. Gusto nilang makabalik, masilip yung kanilang lugar. So, ayun yung feeling. Ngayon, pagbalik nila, pinakita ng Diyos sa kanila, paano ka mag-i-stay? Yun ang susunod na problema na, how can you stay sa pagbalik mo abo yung nasa harap mo? Makakatulog ko ba doon? Then sabi ng mga mahuhusay sa geographical location, pagdating ng tag-ulan, matutunaw ulit yung California. Mudslide. Kasi nasunog lahat yung putik yun. Aagos lahat yun. Kaya they will deal sa ulan kasi walang punong sisipsip. Kasi yung mga puno ay nasunog din. Kaya may mudslide pa darating. At iyon ay prophecy, hindi pala prophecy, scientifically pinag-aralan ng mga mahuhusay. So dumating na yung frustration na ngayon nasa anger na sila. Anger, yun from comfort zone to anger. From comfort zone, confusion, frustration to anger. Then sinisisi na ngayon nila yung gobyerno. At parang si Trump, hindi pa nakakaupo, sinisi na niya yung mga nakaupo. At ganun nga, nandun na sila sa anger. Yung acceptance, yung iba nakatanggap na, pero most of them wala pang acceptance. Yung denial, hindi na nila madi-deny, nakita na nila reality, nasa anger na sila. Kaya totoo yun. So, kailangan nilang tanggapin ito, yung frustration to anger. Ang tanong nila, when do I get back? Yan. I will check up my property. Yan yung kanila daw pangkaraniwan ng question. So from grieving, from frustration to anger. Tapos ang tanong nila, why I don't have a home anymore? Bakit wala na akong tahanan? Ngayon sabi ng gobyerno, mga 6 months yung medyo mabilis ang largest recovery plan. Kung kayo ay may bahay, naubos ang lahat, saan kayo titira? Tapos 6 months pa yung hintay mo sa gobyerno para may recovery plan. Kung ikaw isang babae, nag-aalaga ng bata at kailangan mong pasusuin. Ganun ang sitwasyon mo. Lumagay ka sa kanilang lugar, ano magiging pakiramdam natin? Sabi nga ng mga media, I've never seen, sabi ng isang media, behavior of a fire like this in the entire history of LA. Sabi niya. Sabi rin ng mga firefighters. Kaya sabi nung naninisi sa mga firefighters, hindi namin kaya sapagkat kulang na. Tinulungan sila ng Canada, tinulungan sila ng Mexico, at ang Amerika. At salamat kung ang balita natin okay na. Pero may mga baga-baga pa yun. Kaya pag-pray natin. So, to make them whole again, sabi ng gobyerno, 6 months ang pangako. Ano gagawin mo sa 6 months? Sabi ng isang reporter, it is nice and it is a miracle to witness a smile.
Talagang nung maubos sila, wala. It's a miracle to witness a smile sa mga na-epektuhan. Kasi grieving nga eh. Angry nga, frustrated nga. Kaya milagro kung may tatawa doon. May ngingiti doon. Yan po ay stories of loss na katulad din ng mga una nating mga magulang dito sa henerasyong hindi nakapasok. Siyempre, pag 40 years sila nandun, yung mga anak na lang nilang nakapasok, itong unang generation din nakapasok, may mga anak na sila 40 years old doon, 35 years old doon, 20 years old doon. Nagkaanak na sila doon habang sila ay bumabiyahe. Pero yung unang mga batch na ito, ay matatanda lang nakapasok dito yung pamilya ni Caleb, pamilya ni Joshua, at yung mga ilang bahaging matatapat sa Panginoon na hindi na inilista. Siyempre marami din yun, lahat ng matatawa. Imagine mo na ikaw ay may kaya sa buhay ay ilagay ka sa evacuation. Nakakatikim na ho ba kayo ng evacuation? Natira na ho ba kayo sa evacuation? Ano sa buhay ng mga taga-Pasita? Ako nga habang iniisip ko to, Lord, wala pa yung big one sa amin. Paano na kung dumating yung mag-crack na yung big one? Kasi isang araw nagpunta ako dyan sa andiyan pala yung malaking crack dyan sa may baba ng St. Francis dyan. Na halos kalahati ng sasakyan na yung yung crack dyan. Sabi ko, matindi pala. Paano na pag dumating ito sa Pilipino at hindi sila handa at wala sila sa Panginoon? So sila daw ay living in the dream, nasa comfort zone. Then suddenly, the loss of everything. Yung iba nakatira pa noong 1970s. Iba. Tapos biglang nagkaroon ng complete destruction. May mga video na nagpa-party, nagkakasal, pinanood ko. After 2 days, they are mourning. Umiiyak na sila and grieving. So dumating sa puso nila yung rage sa heart. At marami rito ang kulang na lang sabihin yung para sa 666 na galit sa nakatataas. Galit sa itaas. Yung hindi yung mga atheists galit sa kung meron man sa mundo. Ang iba ay umiiyak dahil yung childhood home nila ay nawala. Kitang-kita ko rito kung paano yung magagrab nila na sinama, i-evacuate na kayo. Napanood nyo ba yun? Yung kung ano yung madadampot. Kaya kayo, napakahalaga, tayo kandis, mahalaga, yung papeles na lang talagang itabi natin. Yung mga birth certificate nyo, yung mga kahit pa paano, yung madaling madampot. Kasi pag dumating pala ito, yung iba ang nadampot na lang ay picture, painting na lang ang nadampot, nahiwan ang lahat. So much heartbreak. Sabi rito, so much heartbreak. Sabi ng isang 90 years old na positive in life, I will start again. Imagine mo, 90 years old. Tapos sabi ni Ruth Jetskin, I don't need this stuff. Less is more. I'm 90 years old, I will start again. Ito yung Pacific Palisades na 3 generation pa lang ang naging tao na doon. Sila po ay namumuhay ngayon sa anxiety, yung iba ay may masakit na uncertainty, at lahat na ng sadness and loneliness and every emotion. Imaginein mo na itinayo mo yung alhasan mo at grocery mo, at sa mata mo ay nakita mong nagliliyab. So in the midst of struggling, ano ang kanilang gagawin? Gusto nilang umuwi pero hindi sila makapag-stay. Ano ang gagawin mo? Nothing left to return. So dumating yung puso na upset, dumating ang puso heartbreak. Ito ay picture ng perishing. Engulfed by the fire. 80,000 ang walang kuryente ngayon doon. 80,000 ang hindi nakakaranas ng kuryente. Malamig pa naman. At I said, 180,000 mandatory evacuation. Nasa danger zone pa rin sila. At sabi ng mga sikat na tao dito, our heart is heavy. We are in the war zone. Yan po. Imaginein mo yung kainin ng apoy ang iyong mga kalye. Sabi ng mga natirahan, na mga natirang bahay, paano rin kami mamumuhay? Wala na yung neighbors namin. Wala na yung mga kaibigan namin. Wala na yung school, wala na yung hospital. Makakapamuhay ka pa rin ba doon ka? Imagine ang bahay doon.
Di ba? Wala ka nang pupuntahan doon. Saan ka magbabayad ng ano doon? Wala kang ilaw doon. So, heartbreak talaga ito. Imaginin mo ang mga mahuhusay na sasakyan na mag-evacuate na sila dahil sa sasakyan. Dahil sa lakas ng apoy, naiwan nila sa daan. Para makapasok ang firefighter, kailangan ng bulldozer, lahat ng mga oldie, lahat ng mga Tesla, lahat ng mahusay na sasakyan. Nakita ko paano yung bulldozer para makadaan yung sasakyan. Pumasok na ngayon ang mga military. Mga minamahal, ito ay larawan pag ang buhay ay chaotic, pag ang buhay ay walang Diyos. Masarap ang buhay natin kahit simple lang, basta kasama mo ang Diyos. Ito ang pinapatunayan ng Diyos sa mga taga-Israel. Kasama niyo ako simula nung una. Pero wala kayong ginawa kundi magrebelde na magreklamo na magreklamo. Mga minamahal, binablock po ng ating ganitong attitude ang mga blessings ni God. Hindi natin makikita ang mga blessings ni God pag tayo patuloy na nagre-reklamo sa buhay, lalo na kung godless sa buhay. Doon sa awarding, maliwanag na maliwanag, binitawan ng salitang godless nation. Di ba? Si Elder Bong ay kausap mo ngayong week, nag-chat-chat kami. Nakakatulog na nga lang ako, sabi ko, Elder, yung mata ko ay bumibigit-bigit na. Sabi niya, Pastor, mag-pray mo dahil sa February ay gaganapin ang pinakamalawakang selebrasyon ng mga bading LGBT. Yung Super Bowl bading gamit ko ang salita, LGBT. Yung Super Bowl, sabi niya, Pastor, pag napunta ka dito, makikita mo, yung morality, walang kamoral-moral. Nakikita mo ang malaking bahagi ng Amerika. Yun yung kulang na lang, ganun ang usapan namin ni Elder ko. Ako pag may apo siguro ako hindi ko palalakihin. Imagine mo, ganun ang sitwasyon. So they are blocking the blessings of God. Sabi ni John MacArthur, America is doomed. At so, sa panahon na niya, malapit na siyang mag-retire, nakita na niya yung doom sa California. Yan din sabi ni Paul Washer, America is doomed. Ano tawag dito? Kakalusin ng Panginoon. Nakatakot ang mga mensahe pero nakikita natin literally. Kasi nga wala nang morality yung tao. Pera-pera na lang. Comfort na lang. At godless nation. Imagine mo, godless nation. Pastor, dumako ka na sa yung topic. Ang Israel po ay wife of Israel. Ang wife of Jehovah. Ang tawag sa Israel ay wife of Jehovah. Para sa Book of Acts, yung church is the wife of Christ. Sabi nila, nag-isip pala to follow God. Yung honeymoon period nila na alisin sila dito sa Egypt. Tuwang-tuwa sila, nagtatravel. Nabibiyak ang dagat. Nakikita nila mga milagro. Pero along the way, nagsimula na yung kanilang pagreklamo sa Diyos. Nagkaroon pa po sila na tinatawag na they forget so much about the goodness of God. Pag walang tubig, pag walang comfort zone, pag walang pagkain, talagang siguro kayo ganun din, no? Pag walang pagkain, si nanay na niluto, ano kaya itsura ng mga bata? Ano itsura niyo pag nakita niyo sa lamesa mga bata ay ang inihanda ng nanay niyo ay patola na may sabaw. Wala bang manok? Chay, pag nakita mo, nagluluto si Papa na may dahon ng ampalaya, kinakain mo ba yun? Di ba kadalasan yung grab, makikita mo yan nandiyan sa bahay. Hindi ho kayo nag-iisa. May kasama ho akong gano'n. Marami tao ngayon ay may selective memory disorder. Yung goodness ni God, yung kabutihan ni God, yung katapatan ni God, yung willingness ni God na mag-provide sa lahat ng ating pangangailangan. Lagi natin kinakalimutan sa panahon na tayo may sitwasyon at problema katulad na hinaharap ng paglalakbay ng mga
Israelita. Hinikwento ko lang sa inyo, mga minamahal. Hindi pwedeng sa buhay mo hindi mo kasama ang Diyos. Napatunayan na pag hindi mo kasama ang Diyos sa buhay mo, babaksak at babaksak ka. Dapat kasama mo ang Diyos. Hindi mo kayang patakbuhin ang pamilya mo without God. Patakbuhin ng kahit kumpanya, kahit church without God. Kailangan talaga natin God. Meron silang problem to recall God's faithfulness. Nagkaroon sila ng memory loss. Isipin mo, napakaraming salot na pinadala ng Diyos sa Egypt para makawala sila. Umuulan ng tinapay, imagine mo yan. Yung damit nila hindi nabubulok. Hindi nila kailangan pumunta sa Nike store, Adidas, dahil ang kanilang sapatos hindi nasisira. Hindi bumabaho ang kanilang damit pag binasa ninyo. They are all protected by God and they still want to go back to Egypt. They idolize the past. Alam niyo, pag born again na tayo, meron tayong new taste, new desire, new delight, new life. Huwag na natin i-idolize yung past. Sarap sa nakaraan. Tama po ba? We idolize the past. Yan po ang tawag ng delikado. Pagka ba't ako naging born again, mahirap pala maging born again. Yung mga ganun eh. Sasabihin sa inyo, uusingin ka pa ng mga mahal mo sa buhay. Di mo, nag-born again pa kayo. Minamalas tuloy kayo. Eh, huwag yung pansinin yun. Kasi pag in-idolize mo yung past, makakaroon ka ng gap to see how wonderful is your God. Ang goal ng Panginoon ay maka-enter sila sa promise lang. At may natupad naman yung tinawid natin, nangako ang Diyos. Yung susunod na generation, marami rin naman yun. Pero yung talagang reklamador doon, hindi na pinapasok ng Panginoon. Pinakita niya kasi doon sa awit natin kanina din, meron siyang pag-ibig at meron din siyang kamanalan. Hindi na pwedeng i-compromise yun. Decision has to be made, sabi nga na, sa mga panahong ito. Ako ba ay susunod sa Diyos o babalik sa Egypto? Umiiyak sila dito dahil merong lukulukong 10 spiya sa chapter 13. 12 spiya yan, bawat isang tribe ay kumukuha ng parang James Bond na isa-isa dyan. Yung pinakamagaling, pinakamakisig, pinakamuhusay bawat tribe. So 12 spies. Yung 10 spiya, ito assignment ko na lang sa inyo, hanapin nyo kung ano mga tribong yun. Eh nag-report na mamatay tayo doon, may higante ron, ang lalaki ng mga pader doon. Pipisain lang tayo doon. Ganon ang report nila. Eh imagine mo, nangako na ang Diyos that you will claim everything sa pangako ko at andito na sa moment na makakawakan na nila. Ito yung kwento. Tatawid na sila para sa kanila na to. May nag-report. Ang ibig lang sabihin, dahil sa kanilang takot, hindi sila nakapasok sa promised land. Buti lang si Caleb at si Joshua, hindi ganun ang mentality. Nabasa naman sa inyo ng inyong atikantos yun. Fear keep them back sa God's blessing and promises. Ganun din tayo. Pag tayo takot sa buhay, pag marami tayong nervyos sa buhay, eh, hindi natin makikita yung inihahanda ng Diyos na mga pangako niya sa atin. Lakasan mo lang ang loob mo. Sabi mo sa katabi mo, lakasan mo loob mo. Alam ko, may mga pinagpre-pray kayo rigidly, may mga pinagpre-pray kayo ng deeply, pero lakasan niyo ang loob niyo. Gusto ng Diyos magkaroon sila ng walking sa Diyos, pero sila ay naging wandering. Gagamitin ko na ang salitang yan. Gusto ng Diyos sila ay maging witness to the world, pero sila ay wailing. Ibig sabihin, nag-iiyak sila. At ito po ang nangyari. Sabi nga ng author ng Hebrew chapter 3 and chapter 4, sa Hebrew 3:19, because of their unbelief. Reason that they cannot enter because of their rejection of God. Reject nila si Yahweh. Napakaganda ng Biblia sapagkat ang Biblia ay nagre-record ng kanilang shame, nagre-record ng kanilang failure, nagre-record ng kanilang brokenness, at nagre-record ng kanilang kapalpakan.
Hindi yan katulad ng politika sa ating bansa. Hindi magre-record yan ng kanilang kapalpakan. Walang umamin na tumayo sa gobyerno, ito po ang mga kapalpakan po natin. At sasabihin nila sa SONA, ito po yung hindi ko kaya gawin. At ito po yung mga korupsyon na nangyayari. Hindi nila i-report yan. Ang lahat ng i-report nila ay, sabihin ko sa inyo, ang lahat ng i-report nila ay magaganda. Hindi ako sounds politically, pero ang Biblia napakaganda. No holds barred. I-report sa iyo yung blessing mo at i-report mo rin. I-report niya rin ang kahihiyan ninyo. At ito yung ni-report ng Book of Numbers ni Moses na yung kanilang kahihiyan. At ni-report din naman niya ang kagandahan ng ginawa ni Caleb at ni Joshua dito sa Kadesh Barnea. Ngayon, dumadako na tayo sa how do you view things? Paano mo lang i-view ang things pag dumating nga yung mga catastrophe na ito, mga pagpapalo ng Diyos na ito, mga pagsubok ng Diyos na ito. May higanting nasa harapan mo, may mga wall, paano namin ipapasok ang tinatawag na, ano ba okasyon ngayon? Ha? Oo, yan na yun. Sige. How do you view things? Sabi nga, sa God's perspective or negative things na dumating. Si Caleb, no doubts in his heart about the promises of God. Ganda ang kanta mo kanina, very good. No doubt about God's promises. Sana dumating sa punto ng buhay nyo na hindi ka nagda-doubt sa pangako ng Diyos. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. I will provide for your needs. Sabi nga sa Philippians 4:19, may grace is sufficient. Sabi nga Isaiah 41:10, tataas kita ng aking kanang kamay. Sabi ng Panginoon. Sabi sa Joshua 1:8, di kayo magtatagumpay. Jeremiah 29:11, sabi ng Panginoon na magaganda ang mga plano ko sa inyo. Diba? At sabi ng seek ye first the kingdom of God ay favorite verse daw ni Mel Gibson ito sapagkat pinasa sa kanya ng tatay niya. At kinote pa niya yung Matthew. Nakalimutan niya lang yung verse. Sabi niya, it is in the book of Matthew. We need to seek God first in this time of trials. Sabi ni Mel Gibson. Medyo fan ako nun kasi nanonood ako ng mga movie nun. So, ganito ang nangyari sa puso ni Caleb. Napakasimple na ating pinag-uusapan. Pag may mga pagsubok kayo sa buhay, may sakit kayo, pangailangan kayo sa bahay. Huwag niyo harapin ng negatibo kagad. Panalangin ninyo, ilapit niyo sa Diyos. Katulad ni Moses, nanalangin siya. Ano sasabihin ng mga taga-Egypt, Panginoon? Hindi naman dahil hindi alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Ni-record lang yun ni Moses. Alam ng Diyos yun, sovereign siya. Pinapakita lang sa atin ng Panginoon dito na may prayer pala sa ganitong sitwasyon. Pag tayo may mga problema at pagsubok, pwede ka palang lumuhod sa Panginoon. Pwede ka palang to go to the mercy of God. Meron kayong cancer halimbawa, meron kayong tumor halimbawa ngayon, meron halimbawa kayong sakit na matitindi ngayon. Hindi ako prosperity pero nakita ko rito, pwede palang dumulog sa Diyos, lumuha sa Diyos, umiyak sa Diyos. At sabihin mo sa Panginoon ang iyong mga dinadaanan sa buhay. At kitang-kita ko na ginawa ito ni Moses sa panahon na babatuhin pa sila. Sa panahon na naghahanap na ng leader yung mga taga-Israel na we idolize Egypt. We want to go back to Egypt. At naghahanap ng pagkakataong patayin sila. Imagine mo, no? Sinasabi lang ni Moses sa harapan ng Diyos, Panginoon, patawarin niyo sila, hindi nila nalalaman na kanilang ginagawa. It goes beyond an ordinary heart. Pagka ang heart mo talaga ay born again talaga, iba na yung taste mo. Iba na yung mga measurement mo ng buhay. Yun kasi talagang gamitin na natin kahit born again, ginagamit sa New Testament. Ito si Moses, sa iba yung heart Di ba sa iba yan? Sunugin nyo, patayin nyo na rin. Di ba? Di ba kung galit na galit si Moses, ang Panginoon kasama ko to how many years, tigas po talaga ng ulo ng mga, patayin nyo na, Panginoon. Pero nakita mo yung heart niya kasi naghahari ang Espiritu Santo, naghahari ang Diyos. Panginoon, ano sasabihin ng mga taga-Egypt? Pag nalaman nila na kayo ay dinala mo sila rito para patayin. So ang Panginoon ay punong-puno ng habag at punong-puno ng awa. At si Moses napaganda ng puso sa mga panahong ito.
na pwedeng mangyari sa ating lahat na maging parang si Moses pag nabago na ang buhay. Meron ka ng different perspective sa paharap sa buhay. Di ba yung mga panahon na ikaw ay iba, yung mahaharap mo iba. Naniniwala ko ba kayo? Yung loob sa sinasabi. Maharap mo ng iba. Huwag niyo harapin ang mga problema sa buhay na parang common tao. Na parang dati ring pagkatao natin. Harapin mo ito ng ibang perspektibo na mas mataas. Higher perspective. Born from above people. Paano na? Kita may grades mo, medyo mababa. Paano mo harapin? Magwawala ka ba? Ganun. Pag medyo mababa, anong gagawin mo? Di ba? Mag-aaral, manalangin. Pag nakita mo may pagsubok sa buhay, ang bigas niya, kakaunti na lang. Paano mo haharapin? Gagalit ka ba sa asawa mo? Akala ko, mamapang asawa ko, isang prinsipe. Sinusumbatan mo ba siyang ganyan? Hingi pala tayo ng kanin sa biyanan. Hindi pa naranasan yan. Ano? Hirap. Napakabait ng Diyos sa pasita. Paano kaya minsan tupakin ako eh? Di ba yung gano'n? Di ba sabihin ko sa anak ko, ikaw medyo matigas-tigas na sa ulo mo. Alis. O, sa kaya titira, no? Yung instantly, no? Na anak, hindi, napakabait naman yun. Mahal na mahal ako niya. Na-displace, yung isipin mo yung Amerika, balik tayo sa kanila. And their home now is God. Yung iba. At yung iba namang hindi talaga nasa Diyos, ay still mocking the Lord. Galit. Nasa frustration and anger period. Pero pagka ikaw ay born again, nasa acceptance and meditation, katulad ni yung artista ang binagay ko sa inyo. Nasa ano na siya, ba't nangyari ito? Tapos alam mo hindi ka mawawalan sapagkat kasama mo pa ang Diyos, buhay ka pa. Amen ba doon? Kaya kayo, huwag natin gayahin sila Robin Williams na nasa kanila. Hindi yan sa nangangailangan. Pero Robin Williams, daming pera, nagpakamatay. 8 speed ba yan? Bag? Napakayaman, nagpakamatay. Ilang artista na sa Korea ang nagpakamatay. Ilang presidente na ang tumalon sa Korea, nagpakamatay. Pero nasa kanila ang lahat ng budget. Why? Kasi ang ating heart, napaka-complex. Kailangan mo talaga Diyos. Pag meron ng sadness, may emotions, isipin mo may pera na, may 30 pieces of silver, pwede ka nang bumili ng lupa. Pwede nang mamuhay ng ilang taon, si Judas. Nagpakamatay pa rin, may hawak pa siyang pera. Bakit ko sinasabi sa inyo? Ang nasa heart natin para mabuo tayo. Na sinasabi niya, sa buhay ng mga taga-Israelita, I'm your home, I'm your everything, I'm your source of happiness. Alam niyo, kahit ma-achieve niyo rito sa lahat sa mundong ito, pag hindi niyo kasama ang Diyos, it will goes to nothing. Useless. Maniwala kayo, kahit ma-achieve niyo lahat dito sa sanlibutan. Tapos tira-tira lang ang bibigay niyo sa Diyos. It will be a sadness and loneliness road for your life in the future. Kaya ngayon pa lang, ini-establish na sana natin sa ating mga puso that God is everything. Amen ba doon mga minamahal? Kinikwento ko sa inyo mga pangyayaring ito. 12 sila, sabi nung 10, we cannot. Sabi nung 2, we can. Joshua and Caleb. Different perspective. Pag born again ka na. Pag Kristiyano ka na. Diba? Mga minamahal, napakaganda. Just imagine, nearly 3 million people sa mga panahong ito ay dumating yung ganitong mga sitwasyon. Sabi ng 10 spiya, we are afraid. We cannot overcome the giants. So, nag-rebellion. Our will is not on God's will. Pero sabi ni Joshua, the Lord told us to get this land. Standing in the promises of God. Sinulat ko pa. Verse 28, verse 25. Yun yung hardened heart, unbelief. Pag wala kang paniniwala sa Diyos,
babalik ka sa dati mong pagkatao. Yan po ang malungkot. Pag wala kang, hindi mo kilala ang Diyos, titikman mo ulit ng bisyo. Titikman mo ulit bisyo. Titikman mo ulit sa dating buhay. Titikman mo ulit sa dating buhay pag hindi mo kilala ang Panginoon. Yun po, mga sinusulat ko po ito. Kaya dito mukhang care pa sila sa kanilang children and wife. Pinanggit dito. Ano yung asawa namin, mga anak? Kung talagang mahal mo ang asawa mo at anak, you will lead them to God. Hindi mo sila ibabalik sa Egypt. Children, they must be for the Lord. Give them to the Lord. Yun ang mensahe niya ng Panginoon. Be single-minded for God. Imagine mo pag-ibig ng Diyos dito. Inabit natin kanina, no? Yung pag-ibig niya. God sustains the stubborn nation. God sustains the stubborn nation. Minahal niya pa rin. Inahabagan niya pa rin. Sukdulan ang kanyang, inabit natin, sukdulan ang kanyang biyaya. Nagko-communicate pa rin ang Diyos sa kanila. Sin against, over sin, magsisina naman, but still God ay nagbibigay sa kanila ng good start. Napakaganda. Mag-start na naman sa buhay ni Caleb at ni Joshua. Kahit nagjo-journey, may rebellion. Chapter 12, si Miriam at si Aaron nagre-rebelde sa kanilang kapatid dahil hindi na makakatiis. Tapos chapter 14, we will not go. At gusto namin ng bagong leader. Ayun na. Malapit na sa Canaan, mahahawakan na yung pinangako ng Diyos dahil dito sa mga nervyos na ito at maling perspektibo. Sila po ay na-penetrate ng takot because of this negative influence ng 10 espiya. Mga inamahal, may mga bagay tayo makikita sa paligid. Totoo yan. Kita natin ang US. Talagang yung heart natin pwedeng bago. Makikita natin yung sitwasyon ng bansa. Tumingin tayo sa Panginoon. Dadating na ang mga tinatawag na dilubyo. Yung kulay ng kabayo, natutupad na. Alam niyo ba yung mga kulay ng kabayo? Tutupad. Naku, Pastor, malalim na sinasabi mo. Lahat ng kulay ng kabayo na yun, yung 4 o 5, nasa kulay ng kalaban yun ng Israel. Pag-aralan niyo mabuti. Lahat ng flag na kalaban ng Israel, yun yung lahat ng kulay ng kabayo. Lahat yun may dalang salo. Nakapaikot na yung Jordan, Libya, bla bla bla. Talagang hindi yun aksidente na tutupad. Nakikita natin ang mga salot na ito. At ipinapakita maging sa mga flag. Mahabang usapin, gusto kong sabihin sa inyo, totoo ang Biblia at dapat natin paniwalaan. They listen to bad report. Kayo ba ay nakikinig sa bad report? Di ba? Nakikinig pa kayo sa negativity. Pag ganito kayo, magkakaroon kayo ng mental sickness. Mental health nyo malalagay at stake. They listen to majority. Yung mga taga-Israel. 10 against the 2. They cannot empty their hearts of every negativity and they never allow God to emerge. Kasi they listen to negativity. Makinig kayo mabuti, malapit na ako matapos. Pag negatibo ka, lagi mo napapakinggan negatibong mga kwento. Hindi mag-emerge sa buhay mo ang kapangyarihan ng ating may kapal. Your life will not be peaceful if you respond to negativity. Yung mga lesson, pag lagi kang negative, your life will not be peaceful. Magkakaroon ka ng distraction. Marireach mo, hindi mo marireach ang goal mo pag lagi kang negative. Katulad na nangyari dito sa mga Israelita. Breeding negativity in mind. Keep the minds restless, frustrated and angry. Pag lagi mo tinitingnan ng mga problema, pag lagi mo tinitingnan ng sitwasyon ng mga anak mo, pag lagi mo sinisip paano kami kakain.
Lagi mo sinitingnan, lagi picture ninyo. Magiging restless po tayo. Sabi nga ng Panginoon, Matthew 6, ang mga ibon, pinapakain ko. Re-reviewin na naman natin yan. Hindi sila nagpapagal. Hindi sila nagsusumikap. Pero hindi tinuturuan tayong maging tamad. Sinasabi lang ng Diyos, ang anak nga hindi niya pababayaan. Toxic pattern ito sa ating buhay na dapat tayong tumistansya pagkaharap na natin ay negativity. It's not good for our heart and soul. Kaya pag may negativity ka na, lalo na, di ba, nag-aaway ang tatay, nanay mo, bubunga ka, labas ka muna. Ano ka muna sa tabi ng aso. Di ba? Ganun talaga. Everything looks beautiful with positivity in the mind. So stay away from negativity. Nakita ni Caleb at ni Joshua na lush, sinlaki ng santol ang ubas, green na green, maraming tubig, masarap ang pagkain, matataba ang lupa. At nagpicture sa mind nila ang pangako ng Diyos na totoo at magaganap na. Doon, nagtagumpay si Joshua at si Caleb. Joshua and Caleb trained their mind to find blessings in God. Sabihin mo nga sa katabi mo, train your mind to find blessings from God. Pagising mo pa lang kaninang umaga, may pagkain ka na. Humihinga ka. Pagbukas mo ng gripo nyo, may tubig kayo. Naliligo kayo, pinag-iinit pa kayo ng mga ninuno ninyo. Dahil ginaw na ginaw kayo. May tubig na dyan, anak, mainit na. O, ipupukpo ko sa inyo. Natutulog kayo, may aircon, may kumot, may pagkain masarap. Nakapag-aaral sa magagandang paaralan. Count your blessing, name them one by one. Train your mind. Para mawala yung negativity na may konting problema, negative ka kagad. Di ba? Nagpapanik ka kagad. Hindi ganun ang new desires ng mga born again. Ito, nagsisermon na ang Panginoon. Yung huminga kaninang umaga, ay buhay ka, nakita-kita tayong blessing. Yung sumasahod ka pa, blessing. May nagbibigay pa sa'yo ng isusuot mo, blessing. May ba doon? Mamayang hapon, pakakabihin pa kayo ni Jing. Blessing, yung mga kabataan. Parang pag-libre. Count your blessings. Bakit ba maraming tao hindi nagbibilang ng kanilang pagpapala? Kaya ang buhay ay bumabaksa katulad ng mga taga-Israelita. Ito na mga sermon ng Diyos. Mapagmahal ng Diyos. Talagang daming pagpapala. Napakabait ng Diyos. Bubukas ka ng rep, hindi tubig ang laman. Kahit pa paano may natira pa ng Pasko. Hindi ko pa nga naluluto yung tira ng Pasko nasa freezer. Blessing. May biyanan pa ako na pag-uwi ko ay ngumingiting sinasalubong kami. Buhay pa. Blessing. May magulang pa kayong nagpapaalala sa inyo, anak, tama na siya itong gabi na. Ano gusto niyo? Patay na? Baka umiyak ka. Nagagalit ka po. Saway na saway sa akin. Kinakatukan na dahil madaling araw na, alas 2 na, stress. Ayaw pang tumigil hawak ko may cellphone. Nagagalit ka pa. Buti kami sumasaway sa'yo. Pagpatay na yan, anong katabi mo sa buhay na mahal mo sa buhay, iiyak ka. Tama o hindi? I-appreciate nyo sila kahit mabunganga. Bunganga yung asawa. Kaya ano ba naman? Ligo ka naman. Dami natin reklamo. Blessing yun eh. Yung sasawayin ka ng asawa mo. Ako, blessing ako pag sinasaway ako ni Candice eh. Kaya lang minsan nakakairita rin. Pero blessing may sumasabay pa sa akin. Kasi minsan pumipikit ako, paano ako wala ng asawa ko nga pala? Di ba, paano na pag pikit ng mata ko ay wala na siya, nasa nature na. Kahit mag-away pa lang kami blessing. Kasama ko pa siya eh. Amen ba doon? Yun ibig ko sabihin. Tapos Kristiyano ka na, laging negativity. Eh sinasabi ko, wag po. Eto na, malapit na tayo matapos.
As I said, everything looks beautiful with a positive mind with the Lord. Negativity, walang value ito. Diba? Walang value. Kaya ang sabi ng Philippians 4:6, huwag kang mabalisa sa anumang bagay sa atin. Idulog sa Diyos ang lahat ng bagay na may papanulang. Negativity is a disease. Positivity is the cure. Napakasimple na natin pinag-uusapan. Kaaway kayo mag-asawa. Praise God! Ulitin ko, buhay ba asawa mo? Maraming tao, patay na kanilang kapartner. And I saw them how they are so sad and lonely. May mga kaibigan ako ganyan, balo na. Lulungkot sila, Pastor, punta ka naman dito, Pastor, punta ka dito. They longing for companionship. Mga kaibigan kong lalaki na matatanda. Yung iba. May mga ganun pa akong kaibigan. Gusto ng Panginoon na mamuhay ka sa kanyang pagpapala. Ito, sermon lang naman eh. Aalisin mo lang yung negative mind na yan. Gusto kasi ng Diyos ma-enjoy mo ang kanyang pagpapala. Marami ng negatibo sa mundo. Di ba? Marami ng negatibo sa mundo, wag na po natin silang samahan. We taste different, we act different, we walk different as believers. Hindi tayo ninenervyo. Makita niyo yan sa mundo ito. It is so exhausting pagka ikaw ay negative. And some people will never be happy if they are always negative. Endless complainers like the Israelites. Ang barko lumulubog, hindi dahil napabigat ang barko. Lulubog ang barko pag may butas at pinasok ng tubig. Imagine mo, kalaki-laking bakal, kabigat-bigat ng bakal, hindi lumulubog. Ilang beses na ang bumiyahe ng Bisaya ng nakabarko. Pero maraming lumulubog dahil pinasok ng tubig ang kabrasong butas. Yun ang negativity. Kaya nga sabi ng mind natin sa Book of Corinthians, cultivate your mind with the mind of Christ. It kills us faster than any diseases. Pag ikaw ay negatibo na kagad. Hindi ako gagaling. Hindi ko makukuha yung ganito. Hindi ko kaya ito. Parang walang Diyos na sumasama sa iyo. Huwag po. Beautiful things happen when you stand on the promises of God. Focus on God's promises instead of obstacles. Yan ang mga mensahe. Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord always, di ba? Do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Sabi mo nga sa katabi mo, you must be born again. Born again in all seasons of life. Eh, lagi ko kay Carly sinasabi yan, ayoko ng reklamo sa bahay. Ayoko na makomplain sa bahay. Alam niya yan, ako mabunga nga akong salita. Nagre-reklamo na ako sa pagkukomplain nila. Magkaiba yun, ano? Sabi ko, Carly, nagre-reklamo na ako, complainer ka. Halimbawa, may mga sitwasyon lang naman na gano'n. Hindi, pinagsasabihan ko sila. Ayoko kasi nang mareklamo. Kasi may Diyos na inaasahan, may panalangin na pwedeng lumapit sa Diyos. Pwedeng lumuhod at inaasa lahat sa Diyos. May power ang Holy Spirit, wala sa akin ang power. Sabi ng Panginoon, sige, focus on giants, you stumble. But focus on God, the giants stumbles. Amen ba doon? Lahat ng problema nyo, kayang-kaya ng Panginoon. Never gives up on God's promises. Talagang sakto ganito mo, Hazel. Para tayong may tie up. Hindi man tayo nag-usap. Ang mga Israelita magaling mag-concentrate sa problema. Sabihin mo sa katabi mo, magaling ka bang mag-concentrate? Ka problema. Hindi ba pwedeng sabihin mo siya, magaling ka bang mag-concentrate sa pangako ng Diyos? Kailangan maborn again kayo dito pagkatapos ng mensahe dito. Kailangan maborn again. Kapag labas mo dito, hindi ka negative. Expert ka ba? Kinakarir mo ba ang pamumroblema? Anak ka ng Diyos.
Ang problema, anak ka ng teteng. Anak ka ng Diyos. Lagi ko sinasabi yan. 2 statements. Ito na. Remaining and focused on the promises of God enables us to see what God sees. Pagka ikaw daw ay nakapokus sa mga pangako ng Diyos, ay makikita mo kung ano ang nakikita ng Diyos sa buhay. Mararating mo't mararating ang mga pangarap mo. Let's stand on the promises of God. Amen? Mauubos na yung notebook. Pinanbigay sa akin. Iisa. Hindi naman ako nagre-reklamo. Thank you very much. Konti na lang masusunod. Book of Numbers. Sa'yo po ba tayo na may pangako ang Diyos? Amen. Tayo po lahat ay tumayo. Sana may napulot. Salamat ulit, Mr. Carlas, our brother. We continue to pray for you. Kasama namin 3 Sundays. At si Nanay, lagi namin kasama na. Piliin ng Diyos. Pwede nyo nang i-add si Nanay sa